Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kaniyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakahalaga ng pananalig sa Diyos sa kasaysayan ng Israel. Marami sa mga leaders nila ay ginagabayan ng kanilang pananalig sa Diyos. Hindi na iniisa-isa ang mga leaders na ito, pero ibinigay ng manunulat ang mga ginawa nila o nangyari sa kanila dahil sa pananalig nila sa Diyos. Binanggit niya ang ilang pangalan tulad ni Gideon, ni Barak, ni Samson, ni Hefte, ni Samuel, ni David at ang mga propeta. Pagkatapos binanggit niya ang ilang pangyayari dahil sa pananampalataya tulad ng pagbubuhay sa patay, pagtikom sa bunganga ng mga leon, pakikipagdigma. Sinabi din ang maraming pang-uusig na tiniis dahil sila ay may pananalig sa Diyos, tulad ng pagdilibak, pagbabato, paglagari sa katawan, pagpatay ng tabak. May mga tao na tumakas sa mga yungib, sa ilang o sa mga kabundukan dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Talagang ang pananalig ay nagbibigay ng lakas upang tiisin ang maraming bagay. Hanggang ngayon, maraming mga tao ang dumadaan sa maraming pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. May mga naninindigan para sa katarungan, kaya sila'y kinukulong.
May mga patuloy na nagsasalita at gumagamit ng social media upang ilabas ang katotohanan. May mga kailangang lumikas sa kanilang bayan dahil sa kanilang pananampalataya. May mga nagsusulong ng pagbabago para sa kapaligiran dahil sa pananalig sa Diyos. Talagang may mga tao na hindi naduduwag dahil sa pananampalataya na ito ang tawag sa kanila ng Diyos. May mga patuloy na nagdarasal sa harap ng mga abortion clinics kahit na ito'y pinagbabawalan. Ngayon na dapat na civilized na tayo, pinagbabawal pa ang pagdarasal. Kinukulong ang nagdarasal kahit na silent prayer lang. Nagbibigay ng lakas ang pananampalataya sa harap ng mga pagsubok at nagbibigay ito ng kabuluhan sa ating buhay. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig. Kapag kami ay nawawala na ng sigla sa buhay, kapag kami ay nanghihina na ang loob at nawawalan ng kabuluhan sa buhay, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang patuloy kaming manindigan at maniwala na hindi masasayang ang aming pagsisikap para sa katotohanan, sa kabutihan at sa katarungan. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.